Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-usapan dito ang top 10 altcoins na hino-hold ng isang crypto wealth mentor. Kung pag sinabi po natin crypto wealth mentor ay isa po itong kilalang tao na nagtuturo kung paano yumaman. Kaya ayan, ibig sabihin ay magaling po siya sa mga pinansyal na bagay. Kaya mukhang yung kanyang pinipili na mga altcoins kung saan po siya nag-i-invest ay may posibilidad po na ito ay may or magbibigay ng magandang outcome o resulta sa hinaharap. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan. Ang crypto mentor po na ito or crypto wealth mentor na ito ay walang iba kundi si Ginoong Levi Redfield. Malamang ay baka ang ilan sa inyo ay kilala siya. Kasi sikat po siya dito sa platform ni X, ang dating Twitter. Kaya sabi rito ay a widely followed crypto wealth mentor on the X platform has disclosed the top 10 cryptocurrencies that could make up his crypto investment portfolio. Kaya yan. Kanya pong ibinahagi ang kanyang top 10 na mga cryptocurrencies ng kanyang crypto investment portfolio. Kaya yan, ito yung kanyang mga napili na ayan, mga pangunahing cryptocurrency kung saan sa kanyang base sa kanyang paniniwala or analysis ay ito ay magbibigay ng malaking gain sa hinaharap. Kaya yan po, si Ginoong Levi Crypto Crusader, yan, or Levi Redfield. At ito po yung kanyang top 10 crypto holdings. Ang number 1 ay itong si HBAR, number 2 ay si XRP, number 3 ay itong si Kaspa, number 4 ay si Bitcoin, number 5 ay si XLM, number 6 ay si ICP, number 7 ay si Fire, number 8 ay si Render, at saka number 9 ay si Flare, at number 10 ay itong si Myra. Yan, Myria. So, what is your top crypto? Notably, Redfield did not provide a specific factor that influenced his selection of these assets. Yun nga lang, at sabi rito ay si Ginoong Redfield ay hindi po siya naglabas ng kanyang paliwanag. Ayan, kung bakit niya napili ang mga top 10 na cryptocurrencies na ito. Ayan, bakit niya napili ang mga ito bilang kanyang top 10 na mga crypto holdings. Kaya ayan. Siguro kung pinaniniwalaan po ninyo itong si Ginoong Levi or matagal na po kayong kanyang followers, ay ayan, pwede po ninyong parang pagkatiwalaan yung kanyang mga crypto holdings dito at malamang ay pwede na rin po ninyong gayahin. Kaya ayan pong muli. Si HBAR, si XRP, si Kaspa, si Bitcoin, si XLM, ICP, si Fire, si Render, si Flare, at saka si Myria. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.